Busog na. Busog na. Busog na. Magandang araw mga ginang, mga ginoo. Nako, napakaganda po ng umagang ito. Dahil po ang sarap naman ng ulam namin ngayon. Ito po kumukuha po ako ng mga mais. Panggulay po yan. Lalagyan po ng kung ano-anong mga dahon-dahon dyan makikita sa tabi-tabi. Napaka-organic po ng mga kinakain namin dito sa bundok. Ito pong mais, yellow corn po ito. Saka po maganda sa katawan kasi po marami po siyang fiber. Subukan naman po natin gumulay ng mais ngayon. Lalaki. Ay, nag-iiyakan na yung mga kambing at mga karnero. Gusto nilang kumain ng mais. Sandali lang mga kambing at mga tupa. Itong mga balat at itong mga dahon ng mais ay bibigay ko sa inyo. Saglit lang. Huwag muna kayong umiyak. Ito pa, kinukuha ko pa yung mga bunga. Balat lang yan sa inyo. Ito kasing si kambing, no? Pag kumukuha ka ng mga mais dito na panlaga, sila namang humihingi. Di pa yata napakain ng mayari. Kaya tatakaw nila. Patay na ang palayan. Ito lang po ang kainaman dito sa bundok, no? Kahit po wala kang pera, kung may tanim kang mais at mga gulay-gulay, buhay ka na. Yung iba po, nagkukumahog na pumunta sa syudad, sa Maynila, sa city, kung sa mga ibang bansa. Nandito lang po yung mga grasya, mga pagkain dito po sa tabi-tabi. Kung ikaw ay masipag lang, magtatanim. Ngunit po, ito ang kainaman dito sa bundok dahil hindi na po bibilhin ang mga sahog, gulay. Hindi nyo na po bibilhin basta masipag lang kayo. Buhay na buhay kayo dito. Kaya po, dun sa mga gustong mag-abroad, okay lang yan. Kasi malaki naman ang kikitain nyo doon, dollars. Dito, wala ka naman pera, pero busog na busog ka sa mga saging. Yung mga presko na mga gulay-gulay, yung mga taniman, yung mga hangin, presko. Kaya po, mainam pong tumira dito sa bundok, sa bukid. Dulas po siya. Nagpakain po niya mga kambing. Saan nga ako dito na?
Yan, tahimik na kayo. Kasi may ninangat-ngat na kayo. Ay, ito. Yung malagkit niya. Yan ang tanghali na. Ito pong kinukuha ko ay mga ampalayang ligaw. Tumutubo po ito kahit saan. Sa may mga damo, sa gubat, sa gilid-gilid. Hindi nyo na po kailangang itanim ito. Masustansya po ang dahon ng ampalaya. Ito po ang hinahalo sa mais, munggos. Pwede rin po sa itlog. Napakasarap po nito. Tingnan nyo po dito sa bundok, napakarami pong gulay sa tabi-tabi na hindi nyo na po kailangang itanim. Babaw. Yan, mag-ikot-ikot ka lang sa tabi-tabi, sa gilid. Marami ka na makukuhang gulay. Napakainam po ano. Sa syudad po, wala pong ganito. Dito lang po ito sa probinsya. At saka fresh na fresh, walang spray, pure organic po. Pakasarap po. Palaya. Dami rin sili dito. Ito, sili. Ano?
Ito pong mga ampalayang ligaw, tatanggalin na po natin ang mga dahon. Dahon lang po yung tatanggalin natin. Tapos po, pwede naman po ito hindi hugasan dahil nasa taas po ito. Masyado lang pong mabagal ang pagtatanggal ng dahon, makuti po. Po kailangan po ng tiyaga dito. Pero masarap naman po at masustansya yung magiging pagkain mo. Ayan po, dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan. Sa liliit po ng mga dahon na yan. Pero hindi po masyadong mapait yan. Hindi po kagaya ng mga ampalaya na malalapad ang dahon, yung mga hindi wild. Yung mga wild po na ampalaya, hindi po yan masyadong mapait. Ang sarap po ng dahon yan. Sa Maynila po, napakamahal yan. Hinahalo po sa mga munggos. Ay natira po, yan medyo matigas. Ihahalo ko na lang dito sa gulay na para po malaga po siya at makain. Yung gulay na mais. Ayan, ihulog na po natin isa-isa. Pagkaluto po niyan, ihulog na po natin yung ampalayang ligaw dahon. Sobrang sarap. Lagyan natin ng asin, ginger, masarap nga may tanglad. Takpan lang po natin at wait for 20 minutes. Sisimutin ko lang po yung mga natirang dahon kasi po sayang din naman. Ayan po, kasi paborito po namin ito ihalo sa munggos, lalo na po sa mais, at napaka malinamnam po ito. Nimpla na po natin ang asin. Ayun, betchin, pwede natin lagyan betchin. Nagbe-betchin kayo, ayan, ihulog natin yung mais, yung ampalayang ligaw. Huwag nyo na pong pakuluin ng gusto. Isang kulo lang yan. Kasi po papait yan pag tinatanggalan mo sa kaldero. Ayan. Paglagay mo, kumulo, ihanguin nyo na agad. Tapos ilipat dun sa ibang plato. Para po kasi kung mag-overcook siya, maluluto po siya. Mapait po. Dapat po yung half cook lang. Yung hindi po siya hilaw, hindi po siya masyadong luto. Kaya napakasarap niyan. Ayan. Mau yang Tukulo? Gulay. Kain na tayo ng masustansyang mais with ampalaya leaves. Breakfast po namin ito ngayon. Ay, kamusta nga po pala ang mga kaibigan natin dyan sa Agusan del Norte, sa Delinas family, sila Pastor, Santo, Kuya Dudoy, lahat, mga kapatid niya. Kung kami ang tatanungin nyo ay nasa mabuti na pong kaming kalagayan. At ito na pong project ni Alan na hindi pa natatapos, itong bahay po na ito. Ito namin kinakainan na ito. Ay malapit na po matapos. Di bali po, uwi na po kami sa Agusan after this project. Salamat po sa inyong mga pagsusubaybay. At sa Suhuton na Agusan del Norte, hi to Maricar and Fredelyn Bungkayo. Salamat sa inyong mga panonood. Love you all. God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga pagsusubaybay. Love you all. God bless.